Good morning! Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Genesis 19, chapter 1 to 5. Ang pagkawasak ng Sodom at Gomora. Sabi dito, magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodoma. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa harapan nila at nagsabing, kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko upang makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo. Ngunit sumagot sila, huwag na lang, doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi. Ngunit pinilit sila ni Lot, kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa, at nang maihanda na ang pagkain, naghapunan sila. Nang mahighigaan na sila upang matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Puri ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Grabe no? Talagang isinulat dito na pati bata o matanda magkakasama. Bakit nga ba nakikisama ang mga kabataan dito, mga bata? Dahil hindi ito alam. Dahil yung mga matatanda, hindi sila itinuruan. Kung ano nakikita ng mga bata, akala nila yun ang tama, kaya sila nakikisama. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham at considered po siyang righteous. Makikita yan sa 2 Peter chapter 2 verse 7 to 8. Yung paninirahan ni Lot doon sa lugar ng Sodom at Gomora, yan po yung lugar kung saan ginunaw ng Panginoon dahil sa talamak po yung gawain doon ng immoral. Yung kasalukuyan nating nangyayari ngayon na LGBT, ganun doon. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kaya hindi po bago yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Ito lamang ay patunay na kung nakipagkompromiso ka sa gawain ng mundo, hindi mo naman masasabing ginagawa nila ni Lot. Pero nandoon ka sa environment na ganun, yung mga kapaligiran mo na magiging corrupted na pati yung mind mo. Kasi di ba yung nangyayari na ini-refer niya yung kanyang sariling mga anak, maprotektahan lang yung kanyang mga bisita, na hindi na niya naisip yung magiging kalagayan ng kanyang mga anak. Kasi na-compromise na para lang maipakita yung hospitality sana. Pero dahil nga nandun ka na sa sitwasyon na hindi mo na maisip, ganun ang nangyayari sa sitwasyong ito ni Lot. Makikita din natin dito yung nakaupo siya sa pintuan, kumbaga sa gate. So ibig sabihin no, si Lot ay may posisyon sa lugar na yon. So kung titignan natin sa church, isa siyang leader, deacon, or something like may position siya. So dahil nga yung nasa loob nito ay, let's say na lang, yung halimbawa sa kongregasyon mo, halimbawa ikaw ay pastor or deacon or leader sa inyong church, tapos yung mga nakapaligid sa iyo ay ganun na talaga yung mga gawain nila, titigas ng ulo, or nakasanayan na, halimbawa na-immune ka na dahil yun ay nakasanayan na, yun ang nakapalibot sa kanila, sa iyo, na hindi mo sila nire-rebuke,
Hindi mo sila sinasaway, hinahayaan mo lang. Compromising po ang tawag doon. Delikado po yung ganong uri ng pamumuno. Kung tayo man yung isa sa mga napagsabihan, na-rebuke ng ating mga pastor, yung mga leader natin, huwag tayong magalit dahil iyan ay pananagutan kasi nila. Ginagawa lang nila yung kanilang tungkulin na pangangalaga sa atin. Pinapakita dito yung kahalagahan ng hospitality. Yan po ang isa sa namana ng mga Pilipino, no? Nakikita natin yung moral ng isang leader dahil nandun ka sa maling environment. Yung sinful environment, yung corrupted environment, yung nakapaligid sa'yo ay na-compromise yung spiritual natin. Kaya kung nandun ka man sa ganong sitwasyon, mahirap ma-compromise yung mga tamang desisyon. Nawa ay lagi nating piliin kung ano yung makakabuti at kung ano yung nakakalugod sa mata ng Panginoon. Yun lang po. Magandang araw. Good morning po sa inyong lahat. So, Genesis chapter 19, verse 6 to 9. Lumabas sila't ng bahay upang harapin sila nang nasa labas na siya. Isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto niyo, may dalawa akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo. At bahala na kayo kung ano ang gusto nyong gawin sa kanila. Ngunit, huwag ninyong galawin ang dalawang taong ito, dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan. Ngunit sinabi ng mga tao, dayuhan ka lang dito, kaya sino ka para makialam sa amin? Umalis ka riyan, baka mas higit pa ang magawa namin sa iyo, kaysa sa kanila. Pagkatapos, itinulak nila sila. Lalapit sana sila sa pintuan upang gibahin ito. So, yun lang po. Amen po. Ang babasahin ko po ngayon ay ang Genesis chapter 19, verse 10 to 12. Datapwat, iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarahan ng pintuan. At ang mga taong nangasa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila, ang muntit malaki. Ano pat sila'y nangayamot sa paghanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa nga ritong kamag-anakan, ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng iyong tangkilik sa bayan ay ipag-alis mo sa dakong ito. Genesis chapter 19 verse 13 to 17. Sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito, pinakinggan ni Yahweh ang mga babibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka, umalis na kayo ng inyong asawa at mga anak, nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod na ito. Nag-aatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Amen. Gandang umaga sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 19 verses 18 to 20. Ngunit sumagot si Lot, huwag na puroon, Ginoo. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Napakabuti ninyo at iniligtas ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay.
Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang yon ang mabuting salita ng Diyos? Amen. Genesis chapter 19 verse 21 to 27. Sumagot siya, "Okay, sige. Hindi ko sisirain ang bayan na yun. Bilis, tumakbo na kayo. Hindi ko masisimulan yung gagawin ko hanggat di kayo nakakarating doon." Tinawag ni Lot na maliit ang bayan na yon, kaya Zoar ang naging pangalan nun. Umaga nang marating ni Lot ang Zoar. Tapos biglang nagpaulan si Lord ng apoy at sulfur sa Sodom at Gomorrah. Tinupok niya ang mga city na yun at ang buong valley, kasama ang lahat ng nakatira doon at lahat ng puno at halaman. Pero lumingon ang asawa ni Lot, kaya ninigas siya at naging estatwang asin. Noong umaga din yun, nagpunta si Abraham sa lugar kung saan sila tumayo. Amen. Genesis chapter 19 verse 28 to 29. Minasdan niya ang Sodom at Gomorrah at buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking humo. Inaalala ng Diyos si Abraham nang lipunin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak. Dahil natakot si Lot na tumira sa Zoar, lumipat siya at ang dalawa niyang anak na dalaga sa bundok at tumira sa kuweba. Isang araw, sinabi ng panganay na anak sa kanyang kapatid, "Matanda na ang ating ama at wala nang ibang lalaki rito na maaari nating mapangasawa para makaanak tayo, katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan man sa mundo." Amen. Pagpalang gabi, mga kapatid. Itutuloy ko na dito sa Genesis chapter 19 verse 32 to 33. Sa ating Bible reading study, ang sabi dito, 32, "Come, let's get him drunk with wine and then we have sex with him. That way we will preserve our family line through our father." 33, "So that night they got him drunk with wine and the older daughter went in and had intercourse with her father. He was unaware of her lying down or getting up again." 34, "The next morning, the older daughter said to her younger sister, I had sex with our father last night. Let's get him drunk with wine again tonight and you go in and have sex with him. That way, we will preserve our family line through our father." Yun, mga kapatid, ang ating Bible reading study sa gabing ito. Maraming salamat po. Shalom at paalala po. Basahin po natin ng buo itong chapter para maintindihan po natin kung bakit ito ginawa ng mga anak ni Lot sa kanilang tatay. Maraming salamat po. Hingi po tayo ng wisdom sa banal na espiritu sa pagbabasa. Maraming salamat. Shalom. Bye. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotions. Sa Book of Genesis, chapter 19, verse 35 to 38. Ang pinanggalingan ng mga Moabita at Amonita. Kaya ng gabing iyon, muli nilang nilasing ang kanilang ama at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya. At sa sobrang kalasingan, hindi rin niya namalayan kung ano ang nangyayari. Sa ganoong paraan, nabuntis ang dalawang anak ni Lot sa pamagitan niya. Dumating ang panahon ng anak ang panganay ng isang lalaki at pinangalanan niya ang Moab. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Moabita
Nanganak din ang batang kapatid ng isang lalaki at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siya ang pinagmula ng lahi ng Amonita. Amen po.